So, ang video ko na to is, ayan. Actually guys, sa isang OFW, ang sabi nila, ang buhay bilang OFW is napakaganda. Ang akala nila, napaka gandang gawain, gandang trabaho. Actually, sa salitang abroad, sobrang napakagandang pakinggan. Kasi buwan-buwan magkakapera, pero hindi nila alam na ang buhay bilang isang OFW or abroad dito sa ibang bansa is dugot pawis ang puhunan mo dito. Minsan nagkakasakit ka, magtatrabaho ka pa rin, hindi ka pwedeng magpahinga, hindi ka pwedeng magsalita na pagod ako, may sakit ako ngayon, pwede bang magpahinga ako? Hindi pwede. Kasi dito sa ibang bansa, may sakit ka man or wala, talagang tatrabaho ka. Dito sa ibang bansa, walang pahinga. Paswertehan nga talaga ang sabing abroad. Alam nyo guys, kung ang akala nila maganda ang buhay dito sa abroad, naku po, ang magsasabi ko lang po ay hindi. Kasi sobrang pagod, kulang sa tulog, minsan pagkuripot pa yung amo mo, kulang sa pagkain. Paano ka ba naman magtatrabaho kung gutom ka? Paano ka ba naman magtatrabaho kung wala kang lakas? Paano ka ba naman magtatrabaho kung walang laman yung sikmura mo? Puro ingay, nag-iingay yung tiyan. Paano ka magkakaroon ng lakas? Dito sa ibang bansa, puhunan mo sarili mo. Diskarte ang kailangan. Dapat maging determinasyon ka sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng lalampa-lampa, hindi pwedeng maging weak. Dapat maging matapang ka sa lahat ng oras. At lalong wala kang ibang kakampi dito sa ibang bansa kundi sarili mo. Wala kang ibang karamay, wala kang ibang makakausap kundi sarili mo. Paswertehan na lang talaga guys kung magkakaroon ka ng kasama sa isang bahay. Pero kung wala, ando na yung homesick, ando na yung lagi kang umiiyak pag nag-iisa ka, ando na yung ayun. Alam mo guys, ako dito sa ibang bansa, ang pinakaayaw ko talagang gagawin dito, pinakaayaw ko na trabaho ay ito, yung pagpapalit ng higaan. Kasi ang hirap, ang bigat ng kama, ang laki ng mga blanket or kumot. Minsan nauubusan talaga ako ng lakas sa umaga, lalo na ang bahay na aking pinapasukan o pinagtatrabahuhan ay daming kwarto, daming CR. So, no choice. Kasi trabaho natin to, pinasok natin, dapat natin talagang gampanan. So, ang pagiging bilang isang kasambahay ay dapat andun na yung sipag at tiyaga. Sa kalungkutan at hirap sa ginhawa ay lahat kakayanin. Wala kang ibang gagawin or wala kang ibang maisip or kung ano. Kung may mga maiisip kang ibang gusto mong gawin, wala kang magagawa kundi wala. Kasi dito sa ibang bansa, wala kang ibang susundin kundi ang amo. Pagdating sa trabaho, kahit minsan meron kang pahinga, minsan kinukuha pa ng amo. Imbes na yung isang oras na sayo ay kinukuha pa ng amo. Kaya ayun, magtiis ka talaga pag dito ka sa ibang bansa. Kaya shout out sa mga gustong mag-abroad dyan. Dapat maging matapang. Huwag tayo palampa-lampa. Kasi dito sa ibang bansa, magagawa mo talaga ang hindi mo pa nagagawa dyan sa Pinas. Lahat gagawin mo, lahat mabigat man or magaan,
talagang gagawin mo. Kaya, ayun, sipag at tiyaga sa ating mga OFW. Kaysa nanonood sa video kong ito na kapwa ko OFW, shout out po sa inyo at salamat po sa mga nanonood. At sana makita nyo po ang video kong ito. Pero ang kagandahan lang talaga pag dito ka sa ibang bansa, kasi makakatulong ka sa pamilya mo, may bibigay mo lahat ng gusto ng mga anak mo. Yun, magkakaroon ka ng magandang buhay, magandang bahay pala, kung depende na yun sa padadalhan mo ng iyong pera. Kung ang padadalhan mo ng iyong pera ay gastos doon, gastos dito, inom doon, inom dito, wala. Para ka lang ding nagbabakasyon dito sa ibang bansa, pag uwi mo, ganun pa rin ang buhay mo. Pasalamat na lang din tayo kung magkakaroon tayo ng asawa or kahit or sa anuman or kanino mo ipinapadala yung pera mo. At least, kung nasa mabuting kamay ay yung pera mo, magkakaroon ka ng magandang buhay pag uwi mo. Pero kung hindi, wala, useless pa din pinaghirapan mo dito kung di maganda or di marunong yung humawak ng pera mo. Pero pag marunong siya, yung tulad ng sinasabi ko, makakatulong talaga sa'yo. Pero magtiis ka talaga pag dito ka sa ibang bansa. Magtiis ka na malayo sa pamilya, malayo sa mga anak mo. Masakit bilang isang ina na katulad ko na mapalayo sa anak. Lalo na maliliit pa sila nang umalis ka. Pagbalik mo, malalaki na sila. Iba talaga, parang hindi mo na kilala yung anak mo, hindi mo na alam kung ano yung mga paborito nila, at hindi rin alam ng anak mo kung sino ka at kung anong ugali meron ka. Kaya bilang isang nanay palayo sa anak, maging mapasensya tayo. So, yun lang. At maraming salamat. Thank you for watching. God bless.